Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi. Tumigil na ba ang ulan sa inyo? Dito at patuloy pa rin. Susunod na trouble ko yung bubong naman. Yung plywood na ano sa taas may tolo. Buisit. Aakyat pa ako ng bubong mamaya. Anyway, mga kababayan ko, shoutout muna tayo. So, shoutout kay Sir Jorsan Kamahalan. Siguro royal blood to si Sir. Jorsan Kamahalan, Sir. Pa-shoutout daw, Sir, mo asawa ko. Birthday niya ngayon. Ito ba yung name niya, Sir? Ma'am Karin Cabuenas. Happy birthday po, Ma'am. Ako pa talaga yung inimbitahan mo sa birthday niyo, Ma'am. Salamat po. Happy birthday. Joban Gamyao, hello. Mindset Matters. Rayman Reyes, hello. Birthday sa July 30. Magpakain naman kayo, anak ng patola. Puro birthday, wala man lang ano. Uy, joke lang ah. From Quezon City, Metro Manila. Saan kaya sa Quezon City, sir? Ma'am Lynn Tamori. Okay lang po ako, ma'am. Taga-Japan to si ma'am. Pustahan tayo. Shout out Jeffrey D. Guzman. Hello, sir. Sir J. Esguera from Tarlac. Shout out Ima Dayag. I'm a Dayag o Ima Dayag. Lagyan niyo yung pangalan niyo ha sa ano. Sabing gano'n ni Big Yellow Birdie. Hello po. Hypnagogia is the translational state of consciousness between wakefulness and sleep, often characterized by vivid sensory experience like hallucinations. Pa-request naman ulit, Delubyo ng KMJS. Shoutout, Boss V. Parang parte ka na ng pamilya namin dahil araw-araw ka na pinapat. Oh! Dapat may MMK sound dito. Oh! Palagay nga ng mga name nyo para ma-shoutout ko kung sino-sino yung mga nanonood dyan. Sige nga, checkin ko nga to. Ano ba itong ano na to? Delubyo. Sige, ito yung unahin ko. May nakapila na ako dito eh. Pero unahin ko yung Dilubyo. Lionheart, hello from Taiwan. Kamusta ka dyan sa Taiwan? Ma'am Periaba. Sabi ganon, shout out bungo. Ba't di ka na nagde-debunk ng mga very compelling videos like Bizarre Bob? Sometimes kasi yung mga video na mga yan, mahahaba. Iba kasi pagka Pinoy yung gumawa eh. Kasi napapansin yung iba, hindi ka nagre-react na legit. Doon sa legit kasi, sa tingin ko legit, hindi ko pa naman sabing 100% na legit. Parang wala naman kasing problema doon. Unless kung magiging controversial, 'di ba? Iba kasi pag yun talagang na KMJS na or 'di ba? Sabing ganon ni Sir Mark Christian Paulo Rada. Boss pa shout out ganon sa aking asawa na si Ma'am Cara Marvi Rada and anak ko na si Zabniel Nail Rada from Urdaneta, Pangasinan. Hello. Kung saan ako nakakaabot From Baclaran si Sir Janjan Bakal. Okay, mga na-shoutout ko na to. Drummer Tales, hello. Archmark Studio ang aking kababayan. Sana safe kayo dyan, hindi bahain. Regarding sa condo, yan. Regarding sa condo, talagang hindi practical ang condo. May terms siya, like minsan 15 years span. Pwede na yan ipag-iba ulit. Pinakamatagal is 25 years, unlike makapag-avail ka ng property at housing. Yan nga, isa yan sa naging factor sa pagbili ko ng bahay. Di bali sana kung
umaagos ang pera sa akin eh. Kung let's say ako ay businessman, ano. Pwede naman pag empleyado ka, kung maabilidad ka. Eh ako kasi magastos akong tao eh. Hirap nga ako mag-ipon eh. Kasi ini-enjoy ko yung buhay ko. Hello, Ma'am Eva Santos. Jessica Cabana, hello. Kasi ini-enjoy ko yung buhay ko. Kumbaga, kung may extrang konti, bakit hindi ko naman rewardan ang sarili ko, no? Kasi, kailan ko gagawin yung pag matanda na ako? Kasi never ending na pag-iipon eh. Nag-iipon naman ako, pero hindi ganun kalakas. Siguro pag dumating yung time na umaagos talaga yung pera, no? Magkokondo ako. Pero pag sa ngayon, yung mga practical na, ano, na pagkakagastusan siguro. At kung may luho man, yung mga kaya lang, katulad ng sini-sini, 'di ba? Jollibee. Hindi naman yung pangmamahalin na kainan na isang kainan 10,000. 'Di ba? May level din naman ng pagluluho eh. Uy, namatay na daw si Hulk Hogan, no? 'Di ba? So, yung mga fan ng wrestling diyan, alam nyo ba na pinaglaban ko ang wrestling na totoo nung bata ako? Nakipagsuntukan pa. Anyway, patuloy tayo. Ito yung request ni Sarion Delubyo daw. Tingnan nga natin tong Delubyo. Ano ba meron dito sa Delubyo? Ito ay Gabi ng Lagim 2. Nagtanong kami sa aming Facebook followers kung ano ang kanilang pinaka nakakatakot na karanasan, sabi. Oy, naiintindihan nyo na, ano, may nag-ano kasi sa akin eh. May nagre-request sa akin na ayusin ko na naman daw tong reaction video ko. Gayahin ko daw yung kay Boss Rino na dito sa gilid, tapos ano. Ilang beses ko na ina-explain yon. Eh, kung kila Boss Rino nagwo-work, gusto ko lang maging safe. Kasi yung si Boss Rino na strike na dati doon sa malaking video. Taga Mindanao yung mga nag-strike sa kanya. 'Di ba? Kaya binuran niya na yung mga video niya sa mga Mindanao Ghost Hunter. Kasi hindi safe 'yun eh. Pwede naman tayong makalusot na yung ganito. Ganito ba yung gusto nyo? Hindi, sorry. Ito, let's say ganito, no? Ito yung gusto ng iba eh, ganitong uri ng reaction video eh. 'Di ba? Yung ganyan. Paulit-ulit ko na lang sinasabi to eh. Tapos ito, ganyan. Ganito ang gusto nyo, 'di ba? Nandito yung video ko tapos full screen to. Hindi to pwede. Iba-block nga ng GMA. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, kung ina-admire nyo yung style ni Boss Rino, hamunin nyo siya mag-reaction video ng KMJS na ganito ang format. Iba-block ng ano yun, i-demonetize ng GMA yun. May purpose po kung bakit ko ginagawa. Hindi ko lang basta gusto yun. At halimbawa, no, may mga nakakalusot naman na pag nireakan ko ganito ang screen. Kaya lang may chance na strikein ako eh. Lalo na pag hindi maganda ang sinasabi ko. Pag totoo ang sinasabi ko, magagalit sa akin yung may-ari ng video, i-strikein ako nun. Pag sinabi mong strike kasi, copyright strike yun eh. 3 lang nun ligwak na yung channel ko. 'Di ba? Kaya humahanap tayo ng paraan para hindi tayo maano. 'Di ba sana kung pinupuri ko yung channel nila? 'Di ba? Kung pinupuri ko yung channel nila, okay lang sa kanila, hindi nila ako i-strike. Eh, nagsasabi kasi ako ng totoo eh. 'Di ba? Kaya balik tayo sa ganitong format. Naiintindihan niyo sana, ilang beses ko na ini-explain 'yan. 'Di ba? Katulad nito, no. Bibigyan ko ngayon ng example. Ito kay Sir Just Clint. Dahil tropa ko si Just Clint, pwede kong reakan na sana ba 'yan? Pwede ko reakan na yung kanyang video ay
malaki. Yung ganito, oh. Ay, hindi. Ito ba yun? Yung may Diba? Pwede Yung may yan. hollow Blocks. Hindi ito yung may hollow blocks, di ba? Pwedeng ganyang kalaki. Ito yung screen ko maliit. Tapos di ba? Kasi tropa ko yan si Just Clint. Alam ko kasing hindi ako strike-in yan eh. Siyempre, nag-iingat tayo. Naiintindihan nyo na. May pa rin ba? Meron pa nga dyan ito eh. Yung sa barracks ba? Whatever. Yung huling reaction video kay Just Clint, ganito ang format eh. Ganyan eh. Pero, balik tayo sa okay na tayo. Kasi paulit-ulit ko lang sinasabi. Sabi ko rin iba, ilagay mo na lang sa disclaimer mo yan. Kasi, from top to bottom, i-explain ko na naman uli kung bakit ganun yung Sige nga, gagawa ako ng disclaimer na yung automatic na ini-explain ko yung ganyang bagay. Kasi, paulit-ulit na lang na ako nag-i-explain. Napapagod din ako. Sandali chinek ko yung yung Delubyo. Wala tayo i-debunk doon, puro kwento eh. Wala siyang yung actual documentation nung nangyari. Puro kwento yung re-relayan natin. Although na may sinasabi doon na nag-match yung kwento nung dalawang dalawang hinanap nila na nandoon sa lugar. Pwede kasi naman mangyari yun, nag-match yung kwento nila na pareha sila na experience, pero wala siyang documentation na pwede nating suriin eh. Pure kwento lang talaga. Sorry chinek ko eh, yung sa Delubyo eh, kaya kinat ko. Actually, naumpisahan ko na. Kinat ko na lang kasi talagang hanggang matapos yung hanggang matapos yung KMJS, wala eh. Merong mga may mga expert na actually may investigator na nagbigay ng test pero walang investigation na nangyari. 'Di ba? Anyway, dito na lang tayo dito sa unang nakapila. Actually, ni-request ito matagal na kasi ito, ngayon ko lang re-reakan. Ngayon ko lang nakalkal doon sa inbox ko eh. Anyway, ito na yung re-reakan natin. Mga gamit sa bahay daw gumagalaw mag-isa. Matapos ikasal noong 2011, si Ruth at ang kanyang mister nag-ipon para mabili ang kanilang dream house. Dati kasi kaming nakatira sa biyanan ko, and then nag-decide na kaming mag-move para makapagsarili. High school pa ako nadadaanan. Move daw para daw magsarili. Kayo ba, kailangan nyo pa ba mag-move para magsarili? Ng bahay? Ko yung bahay na to. Dream house ko, simpleng ganito lang na klaseng bahay. Sabi ng tatay ko noon, wag kang, pag ikaw ay mangangarap, wag daw simple. I-full blast mo na. Libre naman yun eh. Di ba yung simple lang? Wag daw ganon. Kasi, yun daw ang ibibigay sa'yo eh, pagka ganon ka mag-isip eh. Kapag pagka nangarap ka, full blast mo na. Nangarap mo magkaroon ako ng mansyon, di ba? Na may helicopter, may ganyan-ganyan. Just in case man daw na sumablay yun, mas mababa ng konti doon, malupit pa rin. Di ba? Wag yung, kasi libre naman mangarap talaga. Unlimited naman ang pwede mong pangarapin eh, di ba? Yung malupitan na. Kasi the more na iniisip mo yon na malaki ma-achieve mo, unconsciously, mapapaghandaan mo yun eh. 'Di ba? Dahil yun yung target mo. Sumablay ka man doon sa target mo, bababa ka lang siguro ng konti, 'di ba? Or baka mamaya mas mataas pa yung ma-achieve mo doon sa target mo. Pero kung ang target mo is simplicity lang, 'di ba? Yung diyan lang. Ay diyan lang talaga, 'di ba? Ko, simpleng ganito lang na klaseng bahay. Pero
Pero ganda ng bahay Kasi niya. nga hindi natitirhan ng ilang year. Tapos yung kulay ng pintura is creepy yung dating. Unang impression ko para siyang morgue kasi yung lababo, diretso lang na mahaba. Sabi nga nung kapitbahay, tawag namin dun sa bahay, haunted house. Hindi ko naman sila pinapakinggan. Lahat naman ng bahay pwedeng maging haunted. Ito naman. A day after, lumipat na kami. Second hand na bahay ang nabili nila. Hindi ako nakikinig eh. Ano ba ang kwento niya nung una? Second hand ba na bahay? Matapos ikasal noong 2011, si Ruth at ang kanyang mister nag-ipon para mabili ang kanilang dream house. Dati kasi kaming nakatira sa biyanan ko and then nag-decide na kaming mag-move para makapagsarili. High school pa ako nadadaanan ko yung bahay na to. Dream Gawa na nga. 'Di ba? Gawa na yung bahay. Kaya kung ako, pinilit ko talagang brand new na bahay eh. Hindi naman sa dahil maarte ako. Ayoko kasi nung may history. Yeah, siguro for paranormal reasons na rin pero yung actually ang pinaka iniiwasan ko doon. Kasi ang tatay ko mahilig sa yung mga pamahiin eh. Yung mga anting-anting, mga ganun. Mahilig ang tatay ko doon. Yung sa mga albularyo. Mga feng shui. Ang ayoko kasi, ayoko kasi nung baka mamaya yung dati nakatira doon ay malas. 'Di ba? Mapunta sa'yo yung malas niya. Partially, bagamat skeptic ako, medyo namana ko yung sa tatay ko yung gano'n na mindset. Yung baka, pati mga lumang alahas yan, kadalasan daw. Lumang alahas, sasakyan. Kaya kung kakayanin naman, kung kaya, kung may pera, magbabrand nyo na ako. Kung kaya naman kahit na magastusan ka, at least ikaw yung unang-una, di ba? ko, simpleng ganito lang na klaseng bahay. Madumi yung bahay kasi nga hindi natitirhan ng ilang year. Tapos yung kulay ng pintura is creepy yung dating. Unang impression ko para siyang morgue kasi yung lababo, diretso lang na mahaba. Sabi nga nung kapitbahay, tawag namin dun sa bahay, haunted house. Hindi ko naman sila pinapakinggan. Lahat naman ng bahay pwedeng maging haunted. A day after, lumipat na kami. Nagbubukasan yung pinto. Nagsasara mag-isa. Nagpapatay sindi yung TV. Doon sa pinto part, naranasan ko dito yan sa taas. Kasi 2 kwarto sa taas isa ginawa kong stock room Ang naranasan ko yan, yung bumubukas mag-isa. Alam mo, kumakain ako dito, kumakain ako dyan sa lamesa. Maririnig ko, bubukas talaga yan. Pero hindi siya paranormal na pag-alaman ko, yung doorknob ko, pangit ang pagkakagawa ng karpintero. Hindi siya masyadong, parang hanging by a thread lang. Di ba merong parang bukol yon na yun yung haharang sa pinto? Parang hanging by a thread lang siya. Na pag konting hangin, alam ba pag umuulan or sa di malamang dahilan, biglang kakawala siya. Ganon. Pinaayos ko na yan Ngayon hindi na siya bumubukas. Naranasan ko yun. Hindi ko naman sinasabing yun ang nangyari dito, pero naranasan ko yun. Ano pa ba yung mga naranasan niya? Binibigyan ko lang ng explanation, baka kasi parehas lang kami. Pero who knows, Nagsasara mag-isa. Nagpapatay sindi yung TV. Pag bubuksan ko yung mata ko, mamamatay. Pati ba yung TV binili namin, haunted? Hindi, baka mamaya, naalimpungatan ka lang, malay mo, tulog ka nun siguro, feeling mo lang na bukas yun. Hindi, pwede mangyari yun kahit ako minsan natutulog ako, hindi naman TV, natutulog ako minsan, nananaginip ako, ang panaginip ko, nakahiga din ako, dun sa kung saan ako natutulog. At sa panaginip ko, kausap ko yung nanay ko.
'Di ba? Nag-aaway pa rin kami. Lagi kami nag-aaway ng nanay ko eh. Nag-aaway pa rin kami. Tapos pagising ko, naalala ko, ay wala pala dito nanay ko, nandun pala sa Aklan, 'di ba? Lumipat na sa Aklan sila mami, wala na sa Mindoro eh. Natutulog ako, akala ko kausap ko nanay ko na nakaupo din. Yun pala panaginip lang pala. Baka ito yung pwedeng mangyari doon sa TV mo na feeling mo nanonood ka din nung nagising ka, patay pala. 'Di ba? Pwede naman ganun. Pero who knows uli ha? Hindi ko sinasabing ganun din na nangyari dito. Kanilang anak, tila meron din daw kalaro. Naglalaro po kami tagu-taguan. Hinahanap ko po sila. Nandun sila sa loob ng cabinet. Ilang taon na ba yung anak niyan? Normal sa bata ang magkaroon ng imaginary friend ha? FYI. 'Di ba? Tingnan natin, ilang taon ang range ngayon kung mas matanda na, hindi na normal 'yon. Pero it doesn't mean na paranormal. Mukhang late lang ang development niya. Age normal imaginary friend. Ayan, between 3 to 6. It's normal for children to have imaginary friends. And it's more common ages 3 and 6 daw, hanggang 6. Ilang taon na kaya si Kuya? Imaginary friend. Mukhang 10 years old na yun, 10 years old, tingnan natin. 10 years old. Generally considered as normal pa naman, habang having an imaginary friend at 10 years old is generally considered as normal. Okay pa rin naman. Pero common sa 3 to 6 years old. 'Di ba? Nakalagay nag-fade sa by age 8. No? Pero sa 10 pwede. Pwede pa rin naman. Kung let's say imaginary, let's say 13 years old. Pwede din naman, having an imaginary friend at 13 is not necessarily a cause for concern, although it is less common than in younger age. Pwede naman daw na yun ay way for teenagers to explore social situations, cope with stress, or develop their creativity. Pwede din naman. Not necessarily na paranormal. 'Di ba? Hindi, lahat naman ng ino-offer kong explanation dito, binibigyan ko naman kayo ng ng scientific reason eh. 'Di ba? Now, nasa sa inyo pa rin naman yan kung maniniwala kayo diyan. Sinasabi ko lang na baka mamaya kasi magkwento lang yung anak nyo na may kalaro siya, matakot na kayo agad. Pwede kasi na imaginary friend lang yun. 'Di ba? Baka mamaya matakot kayo, biglang bumukas ang pinto nyo. Pwede kasi katulad nung sa akin ang problema nyo, na mali ang pagkakakonstruct. Baka mamaya kasi matakot kayo na habang tulog kayo, bukas ang TV nyo, pagising nyo, patay na. Baka mamaya katulad din naman nung sinasabi ko lang yung possibilities. 'Di ba? Pero kung hindi papasok dun sa baka mamaya totoo nga naman na minumulto kayo, 'di ba? Ang sa akin lang, bibigyan ko kayo ng option na isipin muna ang isang bagay na baka naman may scientific explanation. Hindi agad tayo biglang lulubog na sa paniniwala agad. Pinapalabas ko na po sila. Sabi ko kay mami ko, Mami, yung mga bata, yung mga kalaro ko ayaw lumabas. Dahil dito, pinadasalan ni Ruth ang kanilang bahay. After niyang nag-bless, nilapitan niya ako. Sabi niya, Madam, sa bahay mo meron kang bantay. Nangilabot ako, ano po yung bantay ko? Merong 2 bata dito. Nandito sila sa kwarto ngayon. Pinray over yung area. Tinanong
po si Renjiro, hindi na daw niya nakikita. Simula nun, wala na, hindi na niya nakita yung mga bata. Pero nitong July 5, pasado 2:00 ng hapon, habang naliligo ang anak ni Ruth, ito ang nakunan ng kanyang Yan, may CCTV. Titigan pong mabuti ang video. Yung takir ng basurahan, nalaglag. Walang katao-tao doon. Tingnan nga. Doon pala Ako sa akin wait lang Kung titingnan mo kasi dito, medyo na hindi na stable yung pagkakalagay ng takip ng basurahan Medyo tabingi na siya Gravity ito. 'Di ba? Okay lang 'yan. Ito okay lang yan kung unusual yung paggalaw, yung lumipad muna, yung as in ginanon. Pero yung ganyan kasi unstable na yung pagkakalagay ng takip ng basurahan from the very beginning. Then biglang babagsak na ganon, gravity yun. For me now kung maniniwala kayo dyan, di okay lang maniwala kayo, pero sa akin, gravity yun. Yung takir ng basurahan, nalaglag. Walang katao-tao doon. Natatakot po ako Tumatakbo po ako. Tinatawag ko po si mama ko. Bakit nahulog yung takip ng basurahan? Baka raw may multo sa kusina. Kung titignan mo yung basurahan namin, yung takip niya, pag nilagay mo, nag-fit naman siya na talagang sakto. Kasi So dyan, sakto na, pero nung time na nalaglag kasi, hindi siya hindi siya stable yung pagkakalagay Dapat siya dito. Tabingi sa mismong basurahan. Kaya Yan kasi, conscious ka na inano mo. Kaya secured na yan. Now, ang gawin nyo, ganyan obserbahan nyo ulit kung mangyayari pa uli. Pag ganyan ka-secured yung takip. hindi na malalaglag to unless may katabig sa basurahan para ito malaglag. Para siya walang, walang resistance. Hanggang naalala ni Ruth ang habilin ng dating may-ari ng bahay. Kung sakali man na nakita mo o narinig mo sa kusina may naghuhugas ng plato, huwag mo na lang pansinin. Ang inang yan. yun ang pangit Ba't mo sasabihin nyo sa bumili ng bahay? Kung may Pero yung ganon, residual yun. Residual hunting yun. Diba? Ating may-ari, gagambala siguro dahil yung kusina, hindi Ang kulit na dati may-ari siya ganyan dati. Natatakot ako para sa mga anak ko. Baka sila yung puntahan, isama. Ang dating may-ari ng bahay, natunto ng aming team sa Mabalacat, Pampanga. Kwento niya, ang bahay ngayon ni Ruth, dati raw pabahay para sa mga nasalanta ng bulkang Pinatubo. Binigay sa amin yun nung pumutok yung Mount Pinatubo. Doon kami nirelocate. Mga 1994 kami nilipat. Pero ang ganda ng pabahay, o kayo na yung nagpaganda ng bahay. Ang laki, Ganun na ba yung pabahay dati? Samantala yung pabahay ngayon, hindi na matirhan ng pamilya. Doon At may ideya raw siya Ramos ba yun? kung sino ang nanggagambala rito. Kilala ko yung sino nagmumulto na yon. Bakit binili? Kasi noong nandun pa kami nakatira, pag dumating sa bahay, tuloy siya ng kusina kaagad. Kaya noong mamatay siya, naisip ko na siguro kako yung nanay ko yun. Kasi narinig ko para may naghuhugas ng plato. Ay, talagang leko yung makanya, Confirmation bias yun. Hindi na ang nanay ko yun. Kinagabihan lang, chinek nilang muli ang CCTV at nagulat sila sa kanilang nakita. Ang plastic container na ito, kahit walang gumagalaw, biglang
Unstable pa rin eh. Naka-islant na yung pinapatungan eh. Hindi eh. Tinan mo ha, yung noong time na ano, di ba? Tinan mo kung paano siya Bilang muli nag-start. ang CCTV at Tama ha, ganyan ang pagkakasalansan niya eh. Hindi na stable yung tinutuntungan. Gravity pa rin ito. Hindi kayo ilalaban nyo pa rin ba na paranormal pa rin yan? Obviously, hindi siya stable eh, oh. Ulat sila sa kanilang nakita. Ano eh. Tamo itong ano, itong basurahan, secure na siya, 'di ba? Hindi katulad nung kanina tinan mo yung itsura niyang basurahan ganyan, 'di ba? Tinan mo yung itsura nung nung basurahan bago siya bumagsak. Ganyan itsura niya, tabingi eh, oh. 'Di ba? Tapos bigla malalaglag na ganyan. Then ito naman yung may plastic container, tabingi din yung pinapatungan eh. Ganyan din eh, oh. Sila sa kanilang nakita. Hindi siya paranormal. Sorry. Ang plastic container na ito, kahit walang gumagalaw, biglang nalaglag. Nalaki talaga yung mata ko. Walang tao. Pumwesto siya sa tabi ng container na babasagin. Pero kung titignan mo, flat yung surface dito. Kaya Hindi ate. Nakikita naman natin na naka-slant itong hindi siya flat. Ano ba naman? Kasi ito ang flat eh. Dapat parallel siya dito sa ganito ang linya ng flat eh. Tinan mo ha, i-zoom natin. Paano ba i-zoom to? Ang basehan natin ng pagiging flat, itong counter. Tama ba? Counter ba ang tawag dito? Ito yung flat surface eh. Nakikita mo na hindi siya parallel dito sa pagka-flat nito. Ibig sabihin ito tabingi talaga to. Ate naman eh. nalaki talaga yung mata ko. Walang tao. Pumwesto siya sa tabi ng container na babasagin. Pero kung titignan mo, flat yung surface dito. Kaya Yan, flat na talaga yan. hindi siya basta-basta malalaglag. Makikita na nga natin na hindi siya flat. Ngunit ang pinakanangilabot Kaya tingnan natin, baka ito talagang paranormal. Pasado 3:00 ng madaling araw nito lang Huwebes. May na-record na naman ang kanilang CCTV. Ano ito? May mga kakatuwa raw na pangyayari sa dream house ni na Ruth at ang lahat ng ito nakunan ng CCTV. Pero mas nangilabot si na Ruth sa nakuna ng CCTV pasado 3:00 ng madaling araw nito lang Huwebes. Habang natutulog sila, ang CCTV may nai-record na kakaibang tunog. Pakinggang mabuti. Okay din kung merong pumuntang paranormal expert dito. Kaso dahil po sa pandemic ngayon, inaalala ko din Sa sound, hindi ko alam kung ano yung sound na yun. Pero malamang hindi na naman paranormal yun. Yung kung ano yung sound na yun, yung na-record na yun. Kasi feeling ko nag-cherry pick na lang sila eh para ma-improve yung paranormal sa bahay Nangilabot nila. si na Ruth sa nakuna ng CCTV pasado 3:00 ng madaling araw nito lang Huwebes. Habang natutulog sila, ang CCTV may nai-record na kakaibang tunog. Pakinggang mabuti.
Di ba galing labas yun? Whatever it is, di ko alam. Kasi kailangan din naman nating ma-examine yung bahay eh. From that kwarto ba, rinig ba yung mga nasa labas o hindi? Tsaka ang weird, no? Bedroom may CCTV. Di nare-record yung anuhan nyo dyan. Okay din kung merong pumuntang paranormal expert dito. Kaso dahil po sa pandemic ngayon, inaalala ko din po yung safety namin. Clearly, merong tinatawag na poltergeist. Sila yung mga spirits na disturb. Nag-cause ng movement at saka yung mga unexplained sound. Napakinggan ko din yung strange noise sa video na yun. I can identify na hindi lang iisa ang spirit na nandoon. May lalaki at may babae. Dahil dun sa strange noise, they wanted to communicate. Yung takip niya is not fully on top of the garbage bin. Since na tapos smooth pa yung garbage bag, talaga siyang mag-slide off. Diba? Yung plastic container is set on top of a green surface. They told me na silicone daw siya. Tapos pag titignan mo, nakatabingin na siya in the first place. Silicone pa yun, na outbalance na siya, kaya siya nag-slide. Now doon sa sound naman. Para magaya natin yung sound na nakuha sa CCTV footage. Itong hawak ko ngayon na ito, isang IP camera na mayroong built-in mic. Tatabihan natin siya ng isang stand fan. Tuwing tatama, ang paghigop nito malapit sa kanyang mic, tapos yung pagtunog ng kanyang leeg o ng leg ng fan, nag-create siya ng ibang sound. During that time, patay na po yung aircon. Ay, hindi, ate. Hindi na natutulog kayo, patay ang aircon. Ano na to? Cognitive dissonance na ang tawag nito. Hindi na natin mapapatunayan yon. Na during that time, patay na ang matutulog kayo, patay ang aircon. I don't think so. 'Di ba? Cognitive dissonance, na-debunk kasi ng sound engineer yung sound na nakukunan nila. 'Di ba? Kasi ito naman nag-cause yung electric pa naman yung demonstrate niya kung paano. Wala kaming electric fan that time. Pero wala po kami naririnig na sound. Tulog kayo eh. Paano nyo makukonfirm yan? Kayo naman, cognitive dissonance na ito, ipipili talaga nila kahit wala naman. Wireless yung camera, so pwede ring transmit ng camera sa router o sa internet. Nagkakaroon ng kakaibang sound talaga. Parang yung tumatalbog na CD player, yung gumaganon sometimes. Pag digital. Sa ngayon, iisa lang ang panalangin ni Wala, yun lang ang evidence nyo, hindi yan sapat. Most ng kinikwento mo yung pinto na bumubukas, TV na biglang namamatay, kwento lamang yon. Yung mga documented mo, explainable lahat. Diba? na maging mapayapa at ligtas ang kanilang tahanan, ang kanilang dream house. Salamat o Diyos kung aming nagaling ng kasasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Thank you so much, mga kapuso. Naniniwala naman ako na may mga spirits din naman pero kung ang pag-uusapan natin paranormal yung nangyari doon sa video, hindi. Malay mo, may multo naman doon, Baka pag may pumunta doon, may third eye, makakita ng espiritu. Pero ang tanong, yun ba yung nag-cause nun? Diba? Hindi. Kung maniniwala kayo, kaysa magalit kayo sa akin, huwag kayo maniwala sa akin. Ako na yung nagsasabi, ha. Kahit na na-explain na ng mga experts na kinonsulta nila, yung sinasabi ko, nag-match kami, huwag pa rin kayo maniniwala sa akin. Paniwalaan nyo pa rin na totoong paranormal yung napanood nyo. Para wala tayong away. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.